Halika rito, meron sa'yo papakita. Iilan sa quality sasakyan ba gagamitin? Pang travel, pang negosyo, road trip pa. Buti na lang dito napatpad ka na. Hey, what's up mga boss? Welcome to Surplus Pinas. Dito naman tayo sa MRDMC Davao City, kung saan magvo-vlog tayo ng isang unit. Special order sa atin ni Boss Maceda. Okay, sa Luzon po ito i-deliver mga bossing. Isa na namang DA17V, top of the line ng DA17V series po itong i-vlog natin. At syempre may customization na pinagawa si Bossing, at ipapakita natin yan dito sa video natin na ito. Alright, so bago ang lahat, kung hindi pa kayo subscriber sa ating YouTube channel, please subscribe mga bossing. At syempre, pa-like and follow ng page natin, Surplus Pinas, on Facebook. Huwag natin kakalimutan yan mga bossing, ano? Alright, shoutout muna kay UPEPS Concept para sa ating tint. At syempre sa ating detailer si Mingming. Ayan, Mingming detailer natin, napakaganda mag-detail niyan. At of course ating team Surplus Pinas, shoutout sa inyo. Alright, so syempre ang ating company MRDMC dito sa Davao City. Alright, sige, so papakita na natin itong matte yellow na nasa likod ko. Ayan, DA17V 4x4 po ito. Alright, this is the AGS model, kumbaga Tiptronic. Alright, so mechanical ang kanyang transmission. In short, manual transmission yan, pero may AGS, automatic gearing system, para dito sa ating unit. Kaya pwede siyang automatic mode, pwede siyang sports mode, plus minus. Yung ginaganon-ganon lang yung kambyada, di ba mga boss? Alam natin yan. So sige, pakita na natin yan. Alright, let's go. At ito na nga mga bossing ang ating matte yellow or satin yellow na pinagawa ni Boss Maceda. Ayan. Alright, so exterior muna titingnan natin. Unahin na natin dito sa front, no? So nagpa-customize si Bossing. Ayan, etong ganitong bumper, very simple lang. Though yung pinaka lower part ng bumper natin is kinut out natin. Kung mapapansin natin, ayan, from here cut out all the way papunta dun sa dulo. At naglagay tayo ng mesh, honeycomb mesh dito. No order lang sa Shopee yan mga bossing. At nilagay natin para at least hindi naman tagos talaga yung makikita ng ating mga mata pag tiningnan ng unit. So dito sa center plate, detachable, pinakulay din ni boss yung kulay ng unit niya. At shout out kay Albon Steel sa ating simple na bumper. Ito din yung design na pinagawa talaga ni Sir Noel. So yan. So pagdating naman dito sa fog light, so indent siya. So papakita ko sa inyo paano ko yan ginawa. Meron akong ilalabas na tutorial, and maybe before or after ng vlog na ito ipopost ko po iyon para may guide po kayo kung gusto nyo pong gawin ito, yung indent na parang Japan style na ginagawa na fog light mounting. Alright, so napakaganda tingnan, napakalinis. So yan o, diba, solid. So nagpalagay din si Bossing dito ng mga amber lights. Ayan, yung mga add-on po natin yan sa unit. And the chrome, actually chrome ito, but wala tayong available na matte black, kaya kinulayan na lang natin ng black. Alright, yan. So yan ang pinagawa ni Bossing sa kanyang front profile. Ayan. Then pagdating naman sa mag wheels, ayan, dito na din lang tayo. So nag-install tayo ng 15-inch mag wheels pero low profile ang gulong. This is 165/55 R15 na tire size. So yan, gawa natin. Nakalift up ang unit natin mga bossing, 4-inch lift up, Japan style kit, no? Ayan. Ayos. So yan ang ating side view. Tingnan natin side view. Then pagdating naman dito sa likod, ito medyo komplikado yung likod na ginawa natin. Medyo masalimuot. So
yeah, mapapansin natin custom taillight tayo with reverse light. So eto kasi yung design na gusto ni Bossing. Actually dapat nga wala itong plastic cover na bumper dito. So ginawa natin, kumuha tayo ng bumper na original for the A17, and then nag-cut out tayo. Iniksian natin dito, pinantay lang natin dito sa metal niya kasi supposedly wala ito eh. So sabi ko medyo madumi tingnan, umokay naman agad si boss, mas nagustuhan niya pa. So ang cut out natin here all the way papunta dito. So ito na lang yung kumakapit. Ayan. So at least malinis tingnan kaysa bare naka-open yan. Kita yung bakal, no? So yung bumper niya very low profile, yung bakal. Ayan, pansin niyo naman mga boss, isang tubo lang yan na nakabend. Si Albon Steel pa din yung gumawa. So since yan ang gusto ni Bossing, syempre naaastigan siya, ano? Nagustuhan niya yung design na yan. Ayun. So tayo na nagsuggest ng taillight, I mean yung reverse light. So yan, nakakuha tayo from online shop ng LED na light na sakto naman yung haba, kasing size nung taillight niya. So there you go. Yan ang ating profile sa likod. Ayan o. So pakita na natin yung interior. Let's go. Since nabuksan na natin yan, very simple ang interior natin ng unit. So open na natin yan lahat. Yun. So wala naman tayo masyadong binago dyan sa loob. Siyempre gusto ni Bossing is very clean lang as much as possible. Malinis lang. Ayan, dito sa dashboard, back to original tayo. Light gray with darker gray combination and black. So matte finish pa din tayo. So nagpa-add ulit si Bossing ng dashcam, ito, and yung OBD display. So all power ang unit. Siyempre sa mga high-end series ng DA17, all power yan. There you go. So naglagay tayo dito ng switch ng amber lights. Dito din naman naglagay tayo ng switch ng fog lights. Nandito na. 4-wheel drive switch siya. So push button type. Ayan. Upholstery natin, cream beige lang. Yan yung request din ni Bossing actually. Ayan. So under the mat, the original matting, meron pa tayong nilalagay na additional layer ng rubber matting para dagdag protection na din. Diba mga boss? So yan, pagdating sa ceiling, simple felt black lang para malinis tingnan. Ayan. Felt black. Spoiler, naglagay na din tayo. Shoutout Trevor dyan. Ayun o, Trevor. Yan ang ating interior mga bossing. Napakasimple. Malinis tingnan. Swabing swabe lang. Alright. So yan, DA17 natin. Satin yellow finish. Isang ikot dyan. Alright. So pag may mga, baka may magtanong kung sumasayad ba yung 15. So once na naka-lift up tayo, so mababawasan yung pagsasayad nito. Pero dito sasayad pa din siya dun sa original formation or form ng kanyang mudguard. That's why nagka-cut tayo. So yan. Kinat natin ng specific size para hindi sasayad pag lumiliko. Alright. So yung pinaka inner side niya. Okay. So dito sa front, ano bang kinat dito? Para ma-achieve yung ganitong looks, ito, may bakal yan dito eh. Ayan dito. So kinat din natin yan. Ayun. Alright. There you go.
Yun lang mga bossing ang ating JA17 V 4x4 AGS transmission. Yun na nga mga boss, salamat sa mga tumambay dyan at nanood ng ating video. At syempre, isang pakiusap lang, subscribe tayo sa ating YouTube channel mga bossing. At madami pa tayong i-upload in the future. Oops! Nga pala, may nangyaring hindi inaasahan last time. Yung iba kong mga na-edit na for vlog sana, kaya matagal akong hindi nakapag-post. Actually is na accidental na wipe yung storage ng computer ko. Something went wrong. I think antok na ako that time. So na-reformat yung isang storage ko sa computer. And nandun nakasave yung mga dapat na ipopost ko. So very unfortunate ang nangyari. Kaya yung mga unit na deliver ko na. So hindi ko na talaga siya ma-recover or ma-vlog ulit kasi nasa mga customer na yon. Madami-dami din sana yon. Alright, anyway, time to move on. So gawa na lang tayo ulit ng mga bagong video. Anyway, may mga bago na akong for editing. Sige lang. And dun sa mga hindi ko mapopost na unit, pasensya talaga boss, hindi sinasadya yung pangyayari. Yun. Anyway, ayan, thank you very much mga bossing sa mga patuloy na nanonood sa ating videos. So pag may inquiries kayo tungkol sa ganitong unit, just message me on our Facebook. So ang total cost ng unit ni bossing is kasama na delivery around 430 plus. So may mga kasama na yung mga add-on niyang customization. So 4x4 kasi din yung unit natin, that's why maabot doon 430 plus yun. Alright, so yun lang muna mga bossing. At thank you, Godspeed as always, drive safe mga boss. This is Ian of Surplus Pinas. Bye bye for now, I'll see you on our next video mga bossing. Surplus